Gusto mo bang kumita habang natututo? Meron po kaming 200 pesos giveaway kada video. Gawin lang po ang steps na ito. Number 1, like, share the videos, and subscribe to the channel. Number 2, comment your learning sa video na ito. The best comment or learning will win. 2 winners of 100 pesos GCash will be given away every video. Winners will be announced sa susunod po nating video. Be ready to send your proof of liking and sharing the videos and subscribing to the channel. Number 2, proof of ownership of the YouTube account should you be chosen as a winner. Sali na to earn GCash today. Hindi ka na newbie. You have gained a lot of knowledge and experience sa buhay mo. Yan ang advantage mo sa mga mas bata sa'yo. With more experience and realization sa mga nangyari sa buhay mo, you should be able to make better financial decisions for you and your family. Kung nasa ganitong age ka na, ito ang mga kailangan mong gawin kung gusto mong magkaroon ng comfortable life in the future. Number 1, assess your life, particularly sa nagkaroon ng financial impact sa'yo. Importante tong step na to para ma-assess mo what worked for you at what did not that had an impact on your finances. Ano yung mga habits na nag-help sa'yo maging successful at ano naman yung mga dapat mong baguhin. This step will help you realize ano yung dapat i-improve mo sa finances mo at ano naman yung dapat i-avoid mo. For example, meron ka bang mga bisyo na nag-impact sa finances mo negatively like sugal or too much shopping, entertainment, etc.? Sa step na to, reviewin mo ano yung mga ginagawa mo na dapat i-continue mo, ano yung mga dapat mong gawin na hindi mo ginagawa para maging successful ka, at ano naman yung mga kailangan mong itigil. Once malaman mo, make sure na isulat mo and stick to it. Number 2, be intentional with your expenses. May edad ka na ngayon. Hindi acceptable at this stage in your life that you are spending mindlessly. Alam mo na napakahirap kumita ng pera. So wag mong hayaan na ganun lang kabilis na uubos ang pera mo nang hindi mo namamalayan kung saan napupunta. You should already be building for your future at hindi dapat mapunta ang pera mo sa mga bagay na instant gratification lang ang mabibigay sa'yo. Pero sa long term, it wouldn't help you. At worst, it could negatively impact your finances. So before you spend, isipin mo ng maraming beses kung dapat ba talagang ilabas mo ang pera mo para dito. Number 3, always pay in full ang credit card mo. Kung ikaw ay may credit card, dapat laging paid in full ang mga sinaswipe mo. Hindi maaari na minimum payment lang ang afford mong bayaran sa credit card mo. Kasi that means you're spending more than you're earning at malaki ang nawawala sa iyong pera dahil sa interest ng bangko. Sa age mo na yan, dapat ang reason lang na may credit card ka is because of the benefits na nabibigay sa'yo ng credit card, like free miles, discount promo, etc. It's a no-no at this point in your life na lubog ka pa sa credit card dahil impulsive buyer ka at hindi ka intentional sa mga purchases mo. Number 4, no more excuses. Kailangan may ipon ka. At this stage, dapat wala ka ng excuse bakit hindi ka nag-iipon or wala kang ipon. Nasa edad ka na marami ka ng experience at marami ka na dapat wisdom sa buhay na dapat makatulong para mas maging magaling ka sa pera. Kung wala kang ipon ngayon sa edad na ito, isipin at planuhin mo anong gagawin mo para makapag-ipon ka. Kailangan mo bang humanap ng paraan para madagdagan ng income mo? O di kaya, sobra ang gastos mo at kailangan mong bawasan. At this point sa buhay mo, savings is a must, or else you are doing your future self a disservice. Number 5, review your insurance needs. Meron ka na bang insurance? Kung wala pa, reviewin mo na ang insurance needs mo. Hindi ka mas bumabata. At sa edad mo ngayon, alam mo na hindi ka na din mas lumalakas at maaaring nakakaramdam ka na ng mga sakit sa katawan mo.
Huwag hayaan mahuli ang lahat at magdusa ang mga mahal mo sa buhay kung wala ka pang insurance. Kumuha ka ng insurance na may adequate critical illness coverage para kung sakali, meron kang security blanket if ever magkasakit ka. Number 6. Dapat may 6 to 12 months na emergency fund ka na. Sa ngayon, hindi pwedeng wala ka pang na-build na emergency fund mo. Kung hindi pa kompleto ang emergency fund mo, siguraduhin mong i-prioritize mo ito ang pagkompleto nito kaysa nilalagay mo ang pera mo sa mga hindi importanteng mga gastos. Hindi tama na nakakapag-hold ka ng mga bonggang party, fiesta, magarang sasakyan, nakakapag-renovate ka ng mga parte ng bahay na hindi naman kailangan pang i-renovate, etc. Tapos wala kang emergency fund. Huwag unahin ipakita sa ibang tao na mukha kang may pera pero wala ka naman talagang emergency fund. Kung ikaw ay empleyado, siguraduhin mo na meron kang 3 to 6 months worth ng emergency fund. At kung business owner ka naman, 6 to 12 months worth ng emergency fund ang dapat meron ka. Number 7. Plan for retirement. Isipin mo na ang retirement plan mo. Ano ang magiging source of income mo pag nag-retire ka na? Kaya ba ng pension mo ang lifestyle na gusto mo magkaroon pag retire mo? Make sure to plan for this dahil alam naman natin na hindi enough ang SSS or GSIS pension sa monthly expenses ng mga retired people. Karamihan umaasa sa mga anak para masustain ang daily needs nila. Kung ikaw to ngayon na inaasahan ng mga magulang mo sa retirement nila, I hope at this stage, you are not considering na gawin retirement plan din ang anak mo because you know better. So it's crucial na ngayon pa lang, planuhin mo na ang mga retirement plan mo. Number 8. Increase your income. At this stage in your life, marami ka ng work experiences or entrepreneurial experience na pwedeng makatulong sa'yo i-increase ang income mo. Meron bang skill na kailangan mong matutunan para ma-promote ka sa trabaho? Meron bang bagong business product na pwede mong ibenta para madagdagan ng income mo? Humanap ka ng paraan sa current active income mo na magbigay sa iyo ng opportunity na lumaki ang sweldo mo. Meron bang company na magbibigay sa iyo ng mas malaking sweldo sa current na skill na meron ka? Baka time na para lumipat ka ng trabaho or kumpanya para mas lumaki ang income mo. Number 9. Build a second income, another income stream. Iba to sa increasing your income kanina. This means na aside from your active income, find a way na gumawa ng additional income stream. Ang mayayaman ay may average 7 streams of income para kahit down yung isa, meron pa silang ibang income na magsusustain ng lifestyle nila at magbibuild ng wealth nila. Example ng ibang source of income ay rental income, dividend income like sa mga MP2 or stocks, interest income, etc. So, assess mo ang resources at talents na meron ka and build your second income around it. Number 10. Take better care of your health. Mababaliwala lahat ng tips natin kanina kung hindi mo aalagaan ang health mo dahil totoo na health is wealth. Kahit gaano pa kalaki ang ipon mo, kung magkakasakit ka dahil abusado ka sa katawan mo, panigurado mauubos lahat ng pinaghirapan mo. Kaya kung gusto mong ma-enjoy ang pinaghirapan mo nung mas bata ka pa, make sure mo na alagaan mo ang sarili mo. That's it for today mga kaboss, mga kamama. I hope this will prepare you for your financial journey this coming 2024. Good luck!